Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron tayo ditong gagawin isang white Westinghouse na remote control na window type air conditioning. Ang problema daw po ng aircon na to ay hindi na siya gumagana at na-stuck na sa kanila. Yan po ang tayo ng kanyang board, at matapos ko nga pong itong suriin ay sinabi ko dun sa minamahal nating customer na i-convert na lang natin sa manual yung DP heat. So gagamit tayo dito ng rotary switch at saka papatinda natin ng thermostat. So samahan nyo po ako at i-convert natin to sa manual. So yan po yung kanyang pyesa. Ayan, tatanggalin natin yan at i-convert na natin siya sa manual. Ayan, yan o. Bunutin natin to. Tatanggalin natin itong kanyang mga connection dito sa kanyang board. Bilas. Yan. Tanggalin natin yung kanyang transformer. So ayan, wala na yan, wala nang pag-asa, sira na yan. Ayan o. So yeah, pagkatapos nga nating makalas yung kanyang remote control, ito lang yung piyesang natira. Yan lang yung kanyang electrical wirings. Balik na sa ordinary. Medyo nilagyan ko ng tie wrap yung kanyang compressor. Ito yan, yung kanyang tinatawag na common starting running. Bali itong itim, ito yung starting, at itong pula, ito yung kanyang common na gagamitin natin, at ito naman yung kanyang running. So ito naman sa kanyang pan motor, ayan, meron lang siyang dalawang speed, isang high and low, at pagkatapos ayan ang kanyang capacitor, naka built in na sa motor yan. So itatry natin bago natin siya i-convert. Atin muna siyang paandarin ng manual kung umaandar yung kanyang compressor tsaka pan motor, at kung maganda pa yung kanyang performance, itutuloy natin yung ating pagko-convert. Pero kung ito ay makikita ko na hindi naman, hindi na natin ayusin. So i-convert natin. Ito yung ating gagamiting selector switch. Yan, bali 5 terminal yan. Kung halimbawa pong maka-encounter kayo ng nakalas na at ganito yung kasa, at medyo naiilang kayo para malaman kung alin yung running dito sa tatlong to, ay ating ipakikita sa inyo kung paano ang pagtester niyan para malaman natin na running. Ito matic na to eh, ito speed agad to eh, tapos ito naman matic na to, isang starting, isang running to, no? So ang hahanapin mo lang dyan yung kanyang common, nasaan yung kanyang linya. Ito, so testerin natin. Bali ang set ng ating ohmmeter o ating tester, dapat yung mayroon siyang buzzer para marinig natin, ay doon sa buzzer nakasit yan. So yan, isusort natin. Ayun, yan ang tunog niya. So dito tayo sa capacitor. Yan, tapos ito yung kanyang linya. Diyan natin sa tutusukin. Ihiwalay na natin to. So dito tayo po-focus sa kanyang pan motor. So kung natin yung isang linya, ayan, tusukin na natin dito, kulay asul. Tapos ito yung kanyang capacitor. Kung alin yung tutunog dyan ng buzzer, yun yung magkadugtong. So ayan, ganyan. Ito. O yun, dito. So wala dito, di ba? Wala dito. O yun. So ibig sabihin itong dalawang ito ang magkasama. So ito yung lalabas na linya. Okay, paandar natin.
gamit itong ating selector switch, dito natin siya paandarin, no? Hindi mo natin siya lalagyan ng thermostat, irerekta lang muna natin siya rito. Ang ating tester nalagay pa rin sa buzzer. Ayan. Ayan. Dito sa pwestuhan na to, nakikita natin na itong dalawang ito, yan yung kanyang linya. At itong tatlong ito, yung kanyang speed. Ang hahanapin lang natin dito kung alin yung kanyang compressor at alin yung kanyang high and low na pan. So, ating titestirin. So, bali nakabaser yung ating tester. Ayan. Okay. Ilagyan natin siya ng switch. So, tingnan natin kung anong position niya ngayon kasi hindi natin alam kung anong position nito. So, ang gagawin natin, kukunin agad natin to. Pero ito, matik to. Linya to. Itong dalawang to. Kailangan may contact yung dalawang yan. So, ayun. So, ibig sabihin, itong dalawang to, kahit na magkabali-baliktad, line 1 yan, parehas. Iisa yan, magkaganyan, magkaduktong na ganyan yan. So, tingnan natin dito kung ano ang posisyon niya, kung siya bagay naka-on o naka-off siya. Ayan, ganyan. Ayun. So, wala. So, ibig sabihin, naka-off ang posisyon na yan. Yan, off yan. So, ang tatandaan lang natin, yung merong metal screw na yun, doon nakapwesto yung arrow natin. Ayan, ibig sabihin, naka-off siya. So, pipihit tayo ng isa. Ayan. Ayun. Pumihit tayo ng number 1. Kunin natin to. Titingnan natin kung nananatili siyang may contact dito sa lugar na to. Yun, nakita nyo, may contact pa rin siya. So wala, ito lang ang meron. Yan. Dito wala. So ibig sabihin, ito yung gagawin nating pan. Ayan. So pipihit ulit tayo ng pangalawa. Yan, bali pangalawa na po yan. So tingnan ulit natin. Ayan. Pero pa rin. So nawala siya dito siya napunta sa baba. Ayan, ayun o. Wala na dito. Wala dito sa pangalawa. Nandito na sa pangatlo. So ibig sabihin, itong dalawang ito at saka ito, yan ay lumalabas na pan. Ulitin ko lang po. Line 1. Line 1. Pan. Low pan, high pan. Ayan. Tayo for the third times. Pang number 3. Ayun, number 3 na tayo. Tingnan natin. Dito ulit tayo sa linya. Ayan. Tingnan natin kung ano nangyari. Ayan. Tingnan natin o. Ayun, tumunog tong gitna. Ayun, ibig sabihin lumalabas compressor to. Kasi itong pan at saka ito nagkaroon ng linya. So halimbawa ang ginawa natin tong high pan. Ayan. So high cool lang labas niyan ngayon. High cool. Ayan. Tayo. Ayan. Yan na yung pang-apat. Tingnan ulit natin. Ayan. Tingnan ulit natin dito. So meron pa rin. Tingnan natin dito. So nawala siya. Nawala. Yung napunta siya rito at saka ito. Ayan o. Ayan. So ayan, nakabuo na tayo ng pase. Gagamitin natin tong kanyang ito, yung kanyang plug. Ayan. Meron siyang dalawang kulay, isang puti at saka isang itim. So yung itim, ito yung gagawin nating line 1. Dito natin siya ilagay sa ilalim. Ayan. Okay. So, isang linya lamang po yung ating gagamitin dito. Isang linya lang. Inuulit ko, isang linya lang po. Hindi pwedeng pumasok yung line 1, line 2 rito. No? Isang linya lang. At ang ginamit nga natin ay itong kanyang service cord. Itong itim yung ginawa natin linya. At itong puti ang gagawin nating line 2. So, gagamitin natin yung kanyang capacitor.
na mayroon siyang 30 microfarads. Ayan, 30 microfarads ang ginamit ng kumpanya rito. Ayan. Ayan. So dito naman tayo magkukoneksyon. Itong apat na to, matik yan. Yan yung ating terminal. At itong dadalawang ito ay matik yan. Yan yung single o yung starting ng capacitor ng ating compressor, no? Ito po dito yung starting capacitor nya. So ito yung starting winding ng compressor natin. Ayan, yung tatlo na yan. So yung pinaka starting nya ay kulay itim. Ilalagay natin siya rito. Ilagay natin siya rito. Yan yung lumalabas na starting sa kanya. Ayan. At yung kanyang running ay matik dito siya. Ayan. At pagkatapos itong sa kanyang pan, ito, palibasa ito yung nakuha natin niya kanina na ito yung pinaka-running ng pan motor niya. Sasama natin siya rito. Ayan. At pagkatapos itong line 2 na ginamit natin sa plug natin, ayan, dito natin siya ilalagay. Yun. So ito, starting ng compressor, starting winding. Ito yung common ng ito yung running ng ating compressor, running winding. At ito naman yung linya ng ating pan motor. Yan, bali ganyan ang magiging kasanyan. Kung ating papansinin yung kanyang schematic diagram, mayroon siya ritong manual. Yan, importante po sa ating mga technician na marunong tayong bumasa ng diagram. Yan po ang pinakamahalaga dahil kung halimbawa wala na lahat, takalas na, pero mayroon siyang diagram, mayroon tayong reference na makukuha. Ayan. Mahalaga na marunong tayong bumasa ng diagram. So dito sa diagram natin, lumalabas na ito, itong M na yan, ayan, nakalagay, compressor. Ayan. So yung blue na ginawa natin, tumatama na, yan ang, ito capacitor to, ayan, nakasulat capacitor. Tumatama na yung blue niya yung running, ayun, nakalagay running. Pagkatapos yung C, ayun, red, ibig sabihin common, tumuloy dun sa thermostat. At yung black, yan yung starting. Ayan. So tama yung ating connection, yung black yung ginawa nating starting. Hindi pwedeng magkapalit itong blue at saka black. Pagka yan ay pinagkapalit natin, reverse yan, mamamatayan, hindi tutuloy yan. So tama yung ating connection ngayon na black yung starting, blue yung ating running, at red yun yung ating compressor. So paanda rin natin ngayon. So meron tayo ditong gagamiting thermostat. Ayan. So ang pag-check nito para malaman natin kung gumagana siya ay kailangan idikit natin siya sa liyelo. Pagka yan ay lumalagitik, ibig sabihin nag-automatic siya. Meron tayong yelo. Idikit natin siya dyan. Yun, lumagitik na. Ibig sabihin, gumagana tong ating thermostat na ikakabit. So ganyan lang ang pag-check ng thermostat kung gusto nating malaman kung gumagana siya. So ilayo natin. Yun, kita natin. Lumagitik siya. Ibig sabihin, active tong ating thermostat. So ilagay natin sa tunay na kasa itong ating ginagawa na pag-testing. Itong common ay nilagay natin dito sa ating selector switch ay tanggalin natin. Yan. Alisin natin siya. Yun. Yan, tanggalin natin yan. Ayan. Ilalagay natin siya dito sa thermostat control. Ayan. Ayan. Pagkatapos yung isang linya, ito, ilalagay natin siya dito. Ayan. O, ayun. Ito ngayon yung tatakbo dito sa gitna. Yung kinlas natin kanina. So, ilagay natin. Ayan. Ayan, ganyan ang kasanyan. So, uli natin yung common, galing sa compressor. Tumuloy dun sa terminal ng thermostat, lumabas dito, nagtuloy dito sa selector switch natin dun sa gitna. Yan. So ngayon, paandar natin. Yan ang talagang magiging kasanyan dun sa loob. Yan, siniguro ko lang na safety siya. Walang mga nagdikit-dikit na mga wire. Yan. Para safety tayo, para matesting natin. Naka-off position tayo. Ayan. Yung palatandaan natin, yung arrow na yun, naandito siya sa may tapat ng ating metal screw. Yan, opposition siya. So yan, lagi po natin tatandaan bago tayo magpaandar ng mga ginagawa natin, ay huwag muna natin agad siyang ipa-plug. Titingnan muna natin siya dito sa kanyang plug kung okay yung connection natin. Siya pamamagitan ng ating tester na nakasit siya sa ohms. Ayan.
So tingnan natin kung tama yung ating connection, kung walang short para hindi siya pumutok, safety tayo.